Okay, so magandang gabi mga kapatid. Ating pasalamatan ng Panginoon na muli tayo makapagpatuloy sa pag-aaral at salita ng Diyos dito po sa Open Bible Study. Welcome sa lahat ng mga kapatid na kasama natin dito sa meeting, sa Zoom. Kasama natin ngayon, Brother Adin. Lagi po natin kasama. Tsaka si Sister Queenie, welcome. At ganun din naman sa patuloy na sumusubaybay sa FB Live. Welcome po sa inyo mga kapatid. So sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay yumuko sa isang panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagpapala na pinagkaloob niyo sa amin at sa pagkakataon na kami ay makapag-aral niyo mga salita. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkasala at tulungan niyo po na ito ay aming maunawaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ngayon po ay patuloy tayo sa pag-aaral ng Babylon. Ito po ay part 2, ang tinatawag na syudad ng kaguluhan or confusion, city of confusion, or yun po ang ating pag-aaral na paano po ma-identify ang Babylonia. Pero bago yan ay atin munang pakinggan pong isang awitin. Pagkaloob po sa atin ni Sister Rachel Follinger. Share sound. With my whole heart I humbly seek you. Now use my life, oh Lord, I pray. I yield my stubborn will completely. May your commandments light my way. My life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. I'll seek your will, never mind. Rich treasure to find. Give wisdom to choices I make along every path that I take. So when I complete life's race, well done, you will say. Your word has promised me the victory, and all I need to do is claim your strength to soar with wings as eagles, to walk, to run, and not to faint. My life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. I'll seek your will, never mind. Rich treasure to find. Give wisdom to choices I make along every path
Or, ayun, nawala sound. Okay, so thank you very much po sa magandang awit na pinakalob sa atin mga kapatid ni Sister Rachel. Ang sabi doon ay, my life yours, my life Lord is yours to control. Ang aking buhay ay Panginoon ang siyang mag-control at hindi ang aking kalooban kundi kalooban ng Panginoon. So tamang-tama po sa ating paksa mga kapatid na Babylon na kung saan noong part 1 ng ating pag-aaral po ay nalaman natin na ang Babylonia ay mayroong mga alak na kung saan ito ay ng pakikapid, ito po ay alak ng maling aral. At isa sa mga maling aral na pag-aralan natin nakaraan ay yung Word of God na sa halip po ang unang mga Kristiyano, ang kanilang mga aral po ay nakabatay sa salita ng Panginoon. Ang Babylonia naman ay pinalitan po ang salita ng Diyos ng salita ng tao. And then napag-aralan din po natin noong nakaraang pag-aaral natin mga kapatid na ang kaligtasan na sa halip po ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay pinalitan ng pamagitan ng gawa ng tao. Parang katulad ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, sinabi niya na siya ang gumawa, no? So ang kaligtasan naman na nakapasok sa Christianity sa pamagitan po ng tinatawag na Babylon or false charge na kung saan ito po ay pinalitan na po ng paraan sa halip na sa pamagitan ng Panginoong Hesus, sa pamagitan na po ng sariling gawa. So patuloy po tayo mga kapatid sa pag-aaral na may kinalaman po sa Babylonia. Bali part 2 tayo ngayon. Nakadalawa na po tayo ng tinatawag na alak or maling aral ng Babylonia na kung saan sa ating pag-aaral po nung nakaraan na pag-aralan natin na ang babae kumakatawan sa church at ang malinis na babae o puting babae kumakatawan sa malinis na iglesia o yung mga aral ay pure galing sa banal na kasulatan. At ang hindi malinis na babae, ito naman ay ito ay maling iglesia. So may tamang iglesia, may maling iglesia, may tamang paraan ng batayan ng ating pag-aaral ay salita ng Diyos at tamang kaligtasan ay sa pamagitan lang po ng ating Panginoong Hesus. Pero ito naman ay pinalitan po ng false charge ng tinatawag na maling paraan po ng kaligtasan. Okay, mga kapatid. So, ngayon sa ating pagpapatuloy, ang sabi dito sa pakibasa nga po ang Roma 3:23, ang paraan na binigay ng Panginoon upang tayo ay maligtas pa, Brother Adin. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Ayan. So yung aral po mga kapatid na tayo ay naligtas, no? Tinubos sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, yan po ay lumitaw sa panahon ni Martin Luther sa Germany na kung saan yung panahong yon, yun naman ang kasagsagan ng pagtuturo o pag-aaral na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng gawa ng tao, sa pamagitan ng pagbabayad, at kahit na ikaw ay namatay na, mga kamag-anak mong patay na ay pwedeng idalangin, pwede ka magbayad, idalangin na sila ay makaalis doon sa impyerno at sila ay mapunta naman sa langit. So lumitaw po ang tamang aral na kaligtasan sa pamagitan ng biyaya na ito naman ang nakalagay sa banal na kasulatan. Yan po ay sa pamagitan ni Martin Luther, isang theologian or pari sa Germany na nagtuturo po sa University of Wittenberg. At sapagkat siya ay nakakaalam ng Hebrew at Greek at naintindihan niya po ang Roma 3:24 na ito po ay nakasulat sa Greek at itinranslate niya sa wikang German para maintindihan po ng kanyang mga kababayan sa kanilang panahon.
So yun po ay sa panahon ng Reformation, mga kapatid. At ang naging resulta ng ginawa ni Martin Luther, sa bawat 4 na German ay 3 po ang kumampi sa kanya. Isa naman ang kumampi po sa dating iglesia, mga kapatid. Okay, so ang paraan lang po ng ang batayan lang ng ating pananampalataya ay sa pamagitan ng Biblia. Inaral din po yan ni Martin Luther, tinatawag na sola scriptura, sa banal na kasulatan lamang. Yung mga aral na sinabi po ng mga leader, sinabi ng tao lang, hindi po natin tinatanggap. Ang tinatanggap natin ay sinabi ng Panginoon at nakalagay sa banal na kasulatan. At ang tunay na iglesia, mga kapatid, nakabatay sa sinabi ng Biblia o sinabi ng Panginoon. Pero ang iglesia po na tumalikod or ang Babylonia, ang hindi tunay na iglesia, siya naman ay hindi po nakabatay o ibig sabihin pinaghalo, yung katotohanan hinaluan ng wala sa Biblia. Ang katotohanan po ay ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, ang sabi sa John 17:17. Pero ang ginawa po ng hindi tunay na iglesia, hinalo. Merong aral na nasa Biblia pero may halong wala sa banal na kasulatan. Ito po ay mga tinatawag na tradisyon, sabi-sabi ng tao, sabi ng leader at hindi sabi ng ating Panginoon. So, kaya tinawag po na ang Babylonia ay bumagsak sa aklat ng Apokalipsis. Ang iglesyang bumagsak o ang Babylonia ay ipinasa niya ang saro ng alak ng maling doktrina at ipinagpapalit ang mga gawa ng tao sa gawa ng tao sa krus. Ayan, mga kapatid. So maliwanag sa banal na kasulatan ang kaligtasan natin sa pamagitan lang ng ating Panginoong Hesus at hindi po sa pamagitan ng ating mga gawa. Kaya makikita natin, mga kapatid, sa Biblia o sa Apokalipsis, mayroong malinis na iglesia o tamang iglesia na kinatawan po ng puting babae. Mayroong hindi malinis na iglesia o tinatawag na Babylonia, kinakatawanan ng babaeng hindi malinis. Pagkatapos, pagdating sa kaligtasan, ang sabi sa Apokalipsis 1 verse 5, sa pamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. Pero ang Babylonia, sangayon po sa Genesis 11:5-9, sa pamagitan ng gawa ng tao na katulad ng ginawa sa Babel. So ang saro ng alak ng pandaraya ni Satanas ay tungkol na isa pa sa mga tinatawag na pandaraya ay tungkol sa pamamagitan or mediator. Ibig sabihin, paano tayo makarating sa Ama, sa ating Ama na nasa langit. Tingnan po natin ang sabi diyan sa unang Timoteo chapter 2 verse 5, sino po ang tagapamagitan or mediator para makarating tayo sa Ama? Pakibasa, Brother Adin. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong siya, Kristo Jesus. Ayan. Pastor, nandito po pala si Brother Adrian. Ayan, thank you, Brother Adrian. So, mga kapatid, makita po natin sa Biblia, sa unang Timoteo chapter 2 verse 5, maliwanag po, may tinuturo sa atin na mayroong isang Diyos at may isang tagapamagitan. Ang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So ibig sabihin, hindi tayo pwedeng pumunta sa Ama sa pamagitan po ng mga tagapamagitan na nandito sa lupa. Bakit po ganun, mga kapatid? Kasi nga po, nung hindi pa dumadating ang ating Panginoong Hesus, hindi pa siya namatay at hindi pa siya nabuhay at umupo sa kanang ng luklukan ng Ama, ang tao na may kasalanan, hindi po pwedeng basta na lang dumiretso sa Diyos. Kinakailangan dadaan sa tagapamagitan. Sa panahon ng Israel, ang mga tagapamagitan po ay saserdote or mga pare or katumbas. Mga kapatid, pag nagkasala tayo, hindi tayo pwedeng dumiretso sabihin natin, Ama, patawarin mo po ako sa aking kasalanan o Panginoong Diyos, patawarin niyo po ako. Hindi pwede, bawal.
dadaan ka sa tagapamagitan. Ang tagapamagitan, mga saserdote, mga Levita, mga lahi ni Aaron, mga kapatid. Nung si Moses, naging tagapamagitan din. So, pero yung tagapamagitan na yon, sumisimbolo yon sa mga paglilingkod sa templo na darating ang isang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Kaya doon po sa Hebreo chapter 8 verse 1, nung ating Panginoong Hesus ay umupo na sa kanan ng luklukan ng Ama, hindi na po natin kailangan ang tagapamagitan dito sa lupa. Hindi na natin kailangan mga santo, hindi natin kailangan ang pare, ang pastor o ministro na siyang mamamagitan. Pwede tayong dumiretso po sa Ama, mga kapatid, no? Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, siya po ang tagapamagitan. Kaya sabi ng Panginoon, ano man ang hilingin ninyo sa pamamagitan ko ay gagawin ng Ama. At ano pa sabi ng Panginoong Hesus sa John 14 verse 6, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So itinuro ng Biblia, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus siya ang tagapamagitan, sa kanya tayo lumapit. At itinuturo din po ng tamang iglesia sa huling panahon na sa Panginoong Hesus tayo pumunta bilang siya ang tagapamagitan. Pero po ang hindi tamang iglesia, ang maling iglesia o ang Babylonia, itinuturo niya na dito ka muna dadaan bago ka makakarating sa Ama. Maraming mga mediator, maraming tagapamagitan. Iba't iba po yun, mga santo, San Pedro, mga Santiago, San Juan, Santo Tomas, tapos pati kay Mary, naniniwala din sila na siya ay tagapamagitan. Dahil naniniwala po sila sa maling paraan na ang tao, pagka matuwid, nabuhay, nasa langit na. Pero ang mga kapatid, wala pa po, kaya hindi sila pwede mamagitan. Ang Panginoong Hesus lang po ang nabuhay, at umupo sa kanan ng luklukan ng Ama, siya lang po ang tagapamagitan natin. Yun po ang aral ng tunay na iglesia sa huling panahon. Itinuturo na ang Panginoong Hesus ang mediator o tagapamagitan. Pero itinuturo po na maling iglesia na tayo ay dadaan sa mga iba't ibang mga mediator, in which yung aral na yon ay meron pong background na paganismo. Yung mga pagano, mga kapatid, meron po silang iba't ibang mga Diyos-Diyosa noon na bago ka makarating sa kanilang mga Diyos na araw, ang pinaka-Diyos po nila ay, pinakamataas ay araw. No? Yung mga bansa po sa palibot noon ay puro pagano. Ang Diyos-Diyosa nila ay araw. Ang Israelita lang ang kumikilala sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Pero yung Egypt, yung Babylonia, yung iba't iba, yung Syria, yung Assyria, yung iba't ibang bansa na nakapalibot noong unang panahon, iba't iba lang po ang pangalan o tawag nila sa araw. Yung iba ay Tamos, yung iba ay iba't iba ang tawag, pero isa lang po ang sinasamba nila. Iba-iba lang ang pangalan. Araw po yon, isang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga pagan country sa kanilang panahon. So ang Israel lang po ang hindi pagan, sila lang kumikilala sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. At yun nga, mga kapatid, naglagay ang Panginoon noon ng tagapamagitan ng mga saserdote, pero nung ang ating Panginoong Hesus ay umupo na sa kanan ng luklukan ng Ama, siya na lang po ang tagapamagitan. 1 Timothy 2 verse 5. So dalawa lang po, mga kapatid, although marami ang relihiyon, ang totoo dalawa lang. Yung tunay na iglesia na itinuturo ang Panginoong Hesus na siya ang tagapamagitan, at yung maling iglesia, itinuturo po ang iba't ibang mga tagapamagitan bago ka makarating sa ating Panginoong Hesus. Ano po ang sabi ng 10 utos, mga kapatid, tungkol po sa pagsamba sa mga larawan na ipinagbabawal ng banal na kasulatan? Anyways, ito po ay tinuturo ng Babylonia, o ibig sabihin isa sa mga saro o tinatawag na alak na ipinapainom o itinuturo sa mga tao ng maling iglesia
ay sa halip na sambahin ang Diyos na gumawa at langit at lupa, ang sinasamba po ay mga rebulto. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan, Brother Adrian, tungkol po sa mga larawan o mga rebulto? Exodus 20 verse 4 and 5. Pwedeng pakabasa, Brother Adrian? Si Queenie nawala yata. Yan. Okay. Exodus 20 verse 4 and 5. Okay po. Exodus 20 verse 4 and 5, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Ayan. So ang sabi mga kapatid, dito sa verse 4, bago tayo pumunta sa verse 5, maliwanag na sinabi ng Biblia, itinuturo ng banal na kasulatan at itinuturo ng tunay na iglesia ng Panginoon sa huling panahon na hindi dapat sambahin ang mga larawang inanyuan o anumang bagay, no? Anumang bagay at huwag silang yuyukuran, huwag silang paglilingkuran. Pero mga kapatid, ang pagano, sanay po silang sumamba sa mga larawan o sa mga rebulto. Ang pagkakaiba lang, ang rebulto po nila noon ay baka, kambing. Maalala niyo po, nung umalis sila Moses sa Egypt, nung naiwanan lang niya ng sandali dahil nakipag-usap siya sa Panginoon sa bundok ng Sinai, pagbalik niya sumasamba na po sila sa guya na ginto. Ibig sabihin kambing po 'yon, mga kapatid, sumasamba sila sa rebulto. Ibig sabihin, mga kapatid, ang bayan ng Diyos, ang Israel, sanay sila na sinasamba nila, hindi nakikita Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero yun po mga pagan, gusto nila, ibig sabihin sila ang nag-decide, hindi ang Diyos, no? Gusto nila na ang sinasamba nila na Diyos, nakikita nila, kaya nilalagyan nila ng larawan. Mga kapatid, mga rebultong hayop nung unang panahon. Pero ang nangyari po, mga kapatid, noong nakumberte o nahikayat ang maraming mga pagan na sumasamba sa rebulto, sa halip na rebulto ng mga hayop ang sinasamba nila, pinalitan po ng mga santo or unang-una yung 12 alagad. Kaya ang mga simbahan nila yan, nakita nyo iba't ibang mga rebulto na, mga kapatid. Kasi nga, pinaghalo na nga po pagan at saka Christianity. Nung nahikayat nga po itong si Constantine, isang pagano, nung hindi pa po nahikayat ang Roma na pagano, ang Imperyo ng Roma, pinapatay ang mga Kristiyano, bawal ang pangaral. Pero nung nahikayat, itinigil ang pagpapatay, hindi na po sa mga Kristiyanong nangangaral. Hindi na bawal ang Kristiyano, kaya lang hinalo po yung aral. Ang sabi ni Constantine, ganito gawin natin. Magsimba tayo sa simbahan ng mga pagano. In-invite ang mga Kristiyano. Ayaw na mga Kristiyanong sumama. O sige, para sumama kayo, alisin namin yung mga rebulto ng mga kambing at baka. Ilagay natin doon, rebulto ng 12 alagad. O di sa inyo yan, 12 alagad yan . Pero ang gusto kasi ng pagano, mayroong nakikitang rebulto. So kita niyo po, nahikayat sila, inalis nila, pumayag sila na maalis ang kanilang Diyos-Diyosang hayop, pero gusto nila may nakikitang rebulto. Pinaghalo, mga kapatid. Ganun, no? Yung paganismo. Ibig sabihin, lumapit, pumasok sa Kristyanismo ang aral ng paganismo, pero iba ang anyo. Hindi nga po sinasamba yung mga baka, yung mga kambing, pero mayroong rebulto na maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan. Kaya ang tunay po na iglesia sa huling panahon, mga kapatid, tuturuan ng mga tao na sumamba sa Diyos sa langit at lupa, na siyang gumawa ng langit at lupa, lalo na sa pamagitan ng araw ng Sabat na palatandaan ng Panginoon sa pagsamba sa Creator. Pero ang hindi tunay na iglesia, mga kapatid, tuturuan ang mga tao sa pagsamba na sa halip na ang Diyos sa langit ang sinasamba ay yung mga gawa ng tao, mga kapatid. Yan, katulad niyan, mga rebulto. Kahit pumunta kayo sa amin sa Antipolo, bilog po ang church doon. 12 alagad ang nakapalibot naman na nakalagay na rebulto, mga kapatid.
So ito naman yung sangayon sa kasaysayan, mga kapatid, ang Ehipto, ang Diyos-Diyosan nila ay walang iba kundi yung araw, ang tawag nila Isis or Osiris. Ang Scandinavia, Frigga at saka Balder. Ang Roma, Venus at saka Adonis. Ang Babylonia, Star at saka Tamos. So nakalagay po sa Bible yan yung salitang Tamos na mismong sa templo ng Jerusalem, ng bayan ng Diyos, yung mga babae, mamaya makikita natin, mababasa natin, ay sumasamba sa araw, sa sikatan ng araw sa bandang east ng Diyos ng mga Roma, ay ng Babylonia. And then sa Phoenicia, ang tawag ay Astoret at Baal. Yan po ay sa panahon ni Elijah, mga kapatid, na kung saan yung mga tao sumasamba sa Baal, ibig sabihin po ng Baal, yung Diyos na araw. So meron sila mga Diyos-Diyosang napakarami, mga baka, kambing, iba't ibang mga hayop, pero ang pinakamataas ay araw. Sinasamba din nila ang buwan, sinasamba din nila ang bituin, pero sila'y naniniwala na sa lahat ng Diyos-Diyosan, pinakamataas ang araw. Iba't iba lang ang pangalan sa iba't ibang bansa, pero lahat po ng pagan kung tawagin or mga hintil, lahat ng hindi kumikilala sa Diyos, ang kinakilala nila na Diyos-Diyosan ay araw. Bakit po? Naniniwala sila na sa lahat ng Diyos-Diyosan, ang araw ang pinakamakapangyarihan dahil pag sumikat ang araw, pag naglaba ka, yung mga damit mo matutuyo. Ayan. Pagka ikaw ay nagtanim, yan po ay diniligan ng tubig, kinakailan ng sikat ng araw para tumubo ang pananim. So sila ay naniniwala na yung araw ay makapangyarihan, ang araw ang nagpapadala ng ulan, katulad yung Baal sa panahon po ni mga kapatid, ni Elijah. Ang kanilang Diyos-Diyosan ay Baal. Naniwala sila na kapag hindi umulan, manalangin sila at magpapadala ng ulan si Baal. O naalala niyo po sa panahon ni Elijah, di ba sa panahon po ni Elijah ay maghapong nanalangin ang propeta ni Baal na sana'y umulan pero hindi umulan. Pero nung nanalangin po si Elijah, umulan. Ibig sabihin, hindi po yung Baal o yung mga Diyos-Diyosan ang siyang nagpapadala ng ulan, kundi ang Diyos na nasa langit na gumawa ng lahat ng bagay. So ganun po, mga kapatid. So ang sabi dyan sa History of Civilization, Volume 1, page 188. So kung kayo po ay mag-aral ng history, mga kapatid, lalo na kung AB history kayo, dalawa po ang subject ng civilization. Survey of Civilization 1, Survey of Civilization 2. Maliban sa mayroong pang History of the World History. Tapos mag-aaral kayo ng mga history ng Amerika, history ng Asia, mga ganyan, history ng Pilipinas. So yan po ay isa sa mga subject. So yung iba po na mga, kung kayo po ang course nyo ay AB English, meron din kayong History of Civilization. So yung mga bihasa po sa history, alam po nila ito, mga kapatid. Ang sabi diyan, volume 1, page 188, ang seremonyang pagano itinatag sa Iglesia Kristiyana hanggang sa ang Kristyanismo ay nagpakita ng pagsasagawa ng kakilakilabot na anyo. Nakita niyo po, mga kapatid, hindi po tayo ang nagsabi, kundi nakatala po yan sa kasaysayan na yung mga seremonyang paganismo pumasok sa Kristyanismo, mga kapatid. Yan ang sabi diyan. Kaya ano pa, na ang pinakamaganda at pinakakatangian nito ay nangawala at ang una nitong karinglan ay pawang nasira. So yung mga aral ng Kristyanismo nawala, ang paganismo pumasok, mga kapatid. Ayan ang nangyari. So sa halip na tungkol sa ating Panginoong Hesus, tungkol sa mga aral ng mga pinagpaganismo ay ipinasok. Si Kristo po ang ating tagapamagitan. Siya ay namamagitan sa templo sa langit at ang mga Diyos-Diyosan naman sa kanilang pagsamba ay mga Diyos-Diyosan. Ezekiel 6 verse 4, mga kapatid. Ano? So ano pa ang mga pandaraya na ginagawa ng Babylonia? Yung araw ng Sabat. Sa halip na ikapitong araw, ano ang ginawa, mga kapatid? Pakibasa po, Brother
Adrian, ang Ezekiel 8:16, ano ang sabi diyan? Ayon po dito sa Ezekiel 8 verse 16, at narito sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan at ng dambana, ay may 25 lalaki. Ayan, ano po ang ginagawa ng 25 lalaki? Tuloy lang ang basa. Na sila ay nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap sa dakong silanganan at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silanganan. Ayan. So ibig sabihin mga kapatid, hindi lang pala sa panahon po ng history ng Christianity, ang paganismo ay pumasok sa bayan ng Diyos. Ito po sa panahon ni Ezekiel, sa panahon ng mga Israelita po yan. Pinasok na po sila ng paganismo, ng pagsamba ng araw. Ito po ay, mga taong ito na binanggit po dyan sa Ezekiel 8:16, nasa pintuan sila ng templo sa Jerusalem, ng bayan ng Diyos, na dapat ang sambahin ng Diyos ang gumawa sa langit at lupa. Mga ano sila mga kapatid, mga Israelita. Pero sila po ay sumasamba, ang sabi ko, may 25 lalaki na nakita ni Ezekiel. Kaya galit na galit po si Ezekiel mismo sa templo ng bayan ng Diyos. Ang pagsamba ay sinasamba nila yung araw, sa sikatan ng araw, sa silangan. Kita niyo na po, hindi lang sa panahon ng Christianity napasok, noon pa pinasok na ang mga Israelita ng maling aral. Sapagkat ang nangyari mga kapatid, pag hari ng Israel ay matuwid katulad ni Haring David, lahat ng tao sumasamba sa Diyos, inaakay. Pagka ang hari ng Israel ay hindi matuwid, sila ngayon ay sumasamba sa Diyos ng pagano. Pati po yung mga bayang Israel, ayan, nakita niyo po, nakita ni Ezekiel nung pumunta siya sa simbahan. Nakita niya, sabi niya, ano ba naman itong pagsamba nito? Simbahan ito ng mga Israelita nang dapat ang sasambahin Diyos na gumawa ng langit at lupa. Pero mga kapatid, ang Diyos po na araw ay sinasamba mismo doon sa simbahan. Ibig sabihin mga kapatid, pumasok ang maling pagsamba, mga aral sa mismong bayan ng Diyos na Israel sa kanilang panahon. At sa panahon naman natin mga kapatid, pinasok din tayo, na-infiltrate po tayo ng paganismong aral. Marami ang hindi nakakaalam, kaya nga ang tawag sa Babylonia ay confused. Ang akala nila tama pero mali, mga kapatid. Di bali po, halimbawa nagkamali ka pero ay mali pala, alam mong mali. Di ba mga kapatid? Halimbawa nagsalita ka ng English, mali ang grammar, pero sabi mo ay mali ang grammar ko, alam mo. Pero pag hindi mo alam na mali ang grammar mo, may problema. So sa Christianity mga kapatid, sa paganismo, marami po ang confused. Ang alam nila ay tama, hindi nila alam na mali. Kaya ang pabalita pong ito, dinadala ng tamang iglesia sa huling panahon upang malaman po na ang Babylonia ay nahulog na. Ayan po yung araw na yan, yan po ang kanilang sinasamba. At ano po ang sabi dito sa Daniel 7:25, pakibasa Brother Adin. At siya ay nagbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ayan, so yan po yung napag-aralan natin sa Lumang Tipan tungkol sa Daniel 7 na ang maliit na sungay hinula na ang kanyang gagawin ay magbabadya ng salita laban sa taas-taasan at siya ay magbabadya ng lilipulin ang mga banal. Ayan. So ibig sabihin yung persecution po yan ng mga Christianity. At yung salita laban sa kataas-taasan, ibig sabihin ang kataas-taasan ng Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Pero ito pong Babylonia na ito mga kapatid, magpapatawad siya ng kasalanan. Nung malaman ni Martin Luther, naging pari siya mga kapatid sa Germany. Ang sabi niya, ako, tao lang tapos magpapatawad. Kasi ang lahat ng mga pari pwede magpatawad po. Naging pari siya sa Germany. Kaya pinag-aralan niyang maigi. Nakita niya na ang Diyos lang po ang pwedeng magpatawad at ang tunay na iglesia, mga kapatid, ituturo na Diyos lang ang pwedeng magpatawad, pero ang hindi tunay na iglesia, ituturo na mayroon silang authority, kapangyarihan na magpatawad, katulad ni Rizal.
lumaban po siya at kung papanoorin natin ang Noli Me Tangere at Il Filibusterismo, kung ating, kasi napanood ko po din drama ng mga estudyante, ano, kasi nasa high school po ako dati. Pinanood namin ang Noli Me Tangere sa isang na drama ng mga estudyante noon. Meron po kaming samahan sa Metro Manila na lahat ng mga estudyante ay nandoon, nanood kami. At makikita mo na hindi po ang kalaban ni Jose Rizal ay ang pamahalaang Spanish, kundi ang kalaban niya, yun, yung mga pari sa kanila, si Padre Damaso sa Kalamba, yung mga ganon, mga kapatid, na may karapatang magpatawad. Ngayon, may karapatan ding mag-excommunicate. Ang sinabi, si Jose Rizal, dahil ang sabi nila, tatay niya lumalaban sa mga pare, hindi naman actually lumalaban. Tumatayo lang sa tama. At si Jose Rizal ay lumalaban sa kanila, in-excommunicate. Ibig sabihin may power sila na pag sinabing in-excommunicate ka, hindi ka na member, wala ka ng kaligtasan. Kasi ang kaligtasan, sila may hawak. Mga kapatid, hindi ang Panginoon. Pag tinanggal ka nila, pwede kang excommunicate, wala ka ng kaligtasan. Pag pinatawad ka nila, sila lang ang pwede magpatawad. Mga kapatid, hindi dadaan sa ating, salip na sa ating Panginoong Hesus, hindi po sa kanila. Yun po ang sinasabi na dadali na maling aral ang Babylonia, na kung saan ang Babylonia ay maling iglesia at ang tamang iglesia naman nagdadala po ng tamang aral na nasa banal na kasulatan. Ang sabi diyan, kanyang isipin at baguhin ang panahon. Ano po ang panahon na binago, mga kapatid? At ano ang kautusan na binago? Ang panahon po na binago, mga kapatid, sa Bible, Genesis 1 verse 5. And the evening and the morning were the first day. Ibig sabihin sa Biblia, ang araw nag-start sa gabi, evening and morning. Ibig sabihin, mga kapatid, sa Bible talagang paglubog ng araw, doon po nag-start ang araw. Halimbawa, ngayon ay Miyerkules. Nung lumubog po kanina, mga kapatid, Miyerkules na. Pero binago po ang Miyerkules, Miyerkules ngayon, dapat ay Huwebes na ng gabi, kanina paglubog ng araw, 5:30. Pero mga kapatid, binago po ng Roma. Pagan Rome po ang bumago nito, hindi Papal Rome. Binago po, mga kapatid, na ang panahon nag-i-start sa hating gabi. Kaya mamayang hating gabi pa maghuhuwebes. Kaya po Pasko, mga kapatid, yung 24, yung Buena Noche, yung 24 ng gabi, alas 12 ng gabi, doon nagpapasko, nagiging 25. At ang 30, mga kapatid, December 31 ng gabi, doon po nag-New Year. Dahil ang Roma, mga kapatid, kanila pong nag-start ito kaya nabago ang panahon sa halip na paglubog ng araw ay alas 12 na ng gabi. Dahil nung panahon po nasakop ng Roma ang buong mundo, inutos na magbabayad sila ng buwis hanggang alas 12 ng gabi. Hanggang sa iyon na po ang naging pagitan ng araw, pero hindi yan nakalagay sa Biblia. Yun po yung panahon. And din yung kautusan, ano po yung binago sa kautusan, mga kapatid? Tingnan po natin ang Catholic World, March 1994, page 809. Pakibasa, Brother Adin. Ang araw ay isang pangunahing Diyos sa paganismo, sabi dito. Ang araw ay may mga mananamba sa oras na ito sa Persya at ibang mga lupain. Mayroon sa katotohanan. Ayan, sige, bago tayo magtuloy, yung binanggit natin kanina na ang araw, pinakamataas na Diyos-Diyosan or pangunahing Diyos-Diyosan, ayan, sinabi po ng author ng Catholic World, no? Ibig sabihin, ang writer nito ay isang Catholic din at naniniwala din sila, alam nila sa historian, mga kapatid, na ang araw ay pangunahing Diyos-Diyosan ng paganismo. Alam po nila yung salitang paganismo. Ang araw ay merong mananamba ng araw, ibig sabihin ngayon, mga kapatid, ng panahong sinulat yan. Yan po ay sinulat sa kapanahunan na natin. May sumasamba sa Persya hanggang ngayon sa araw. Ibig sabihin, hindi po
may lugar sa Persia ngayon na hindi po nasakop ng ibang pananampalatayang relihiyon o iba man, kundi yung pananampalatayang pagano nila nung unang panahon pa hanggang ngayon meron pa rin. Ayan, mayroong katotohanan ng sabi diyan, pakituloy, Brother Adin. Isang merong katotohanan, isang bagay na marangal, malahari tungkol sa araw, ginagawa itong isang angkop na sagisag ni Jesus, ang araw ng katarungan. Kaya ang iglesia sa mga bansang ito ay wari bagang nagsabi, Ayan, tuloy natin. panatilihan yaong lumang paganong pangalan. Ito ay mananatiling itinalaga, pinabanal. At kaya ang paganong linggo na itinalaga kay Balder ay naging Kristiyanong linggo, banal kay Jesus. Ayon. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang araw ng Sabat sa Biblia pinangingili ng mga Israelita bilang pagkakilala sa Diyos ng langit at lupa, bago pa mangilin ang mga Kristiyano ng araw ng mga araw, Sunday, araw ng mga araw, ang mga pagano po mga kapatid ay itinalaga nila ang araw ng araw or linggo, Day of the Sun, araw ng araw bilang araw ng kanilang pagsamba. Ibig sabihin mga kapatid, noong unang panahon, may pagsamba na ikapitong araw, Sabat, ito yung mga Israelita, ito yung bayan ng Diyos, ito yung nakalagay din sa Biblia. Pero bago ang mga Kristiyano, kasi karamihan sa Kristiyano ngayon sumasamba po linggo, di ba? Ang mga pagano ay sumasamba na po ng araw bilang pagkilala nila sa Diyos, Diyos ang araw. So tingnan niyo po ang sabi ng Catholic World mga kapatid, ano? March 1994, no? Ang ibig sabihin, ang linggo ay pagsamba sa Diyos na araw. Kung ang Sabat ay pagsamba sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, Creator, sangayon sa mga talata na pinag-aralan natin sa lahat sa mga topic na Sabat, mga kapatid, ang araw naman ay pagsamba sa Diyos ng araw ng mga pagano nung hindi pa nangilin ang Kristiyano ng paganismo. Pero itong pagsambay na ito ng Diyos-Diyosan, bakit po nakapasok? Kasi po yung mga pagano nahikayat, naging Kristiyano sila. Nung naging Kristiyano sila, meron silang aral na hindi maiwanan, tuloy pa rin kahit Kristiyano na sila, pagsamba nila sa araw ng mga araw. Kaya makita niyo po, halimbawa, rebultong Jesus may bilog. Yung bilog, ibig sabihin, Diyos ng araw. Pinaghalo. Jesus ang picture, Christianity. May bilog na nakalagay, paganismo. Pinaghalo, mga kapatid. Ang sinasamba nila doon, yung bilog na paganismo. Hindi si Kristo na Jesus. Dahil si Jesus, ang Bible, nagsabi po na huwag tayong gumawa ng mga rebulto, mga kapatid. Ganun po ang nangyari. Nakapasok. Kaya nakapasok, kumbaga mga kapatid, halimbawa, dating lasinggero, nung nahikayat, lasinggero pa rin, hindi niya maiwanan. Yung mga paganismo, na mga paraan ng pamumuhay, mga pagsamba, nung nahikayat sa Christianity, meron silang culture o paraan ng pamumuhay na hindi naiwanan, ipinasok sa Christianity at naging paraanan ng Christianity at paglipas ng panahon, namatay na yung mga taong nauna, yung natumubo ngayon sa Christianity, hindi nila ngayon alam ang mali. Mga kapatid, kaya may Bible upang malaman po natin ang aral at dinadala po ng tunay na iglesia sa huling panahon ang tamang aral na sinabi ng banal na kasulatan. Ano ang sabi sa Daniel 7:25? Babaguhin ang panahon at ang kautusan. Ayan, tingnan po natin. Ano po ba ang kautusan na binago, Brother Adrian? Exodus 28:11. Ayon po dito sa Exodus 20 verse 8 to 11, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ayan. Pansinin natin na maigi mga kapatid. Anong sabi diyan? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ngayon, kung ang text hanggang dun lang, tapos na yon. Pero may paliwanag. 6 na araw gagawa ka.
Wag kang mangingili ng unang araw o ika-6 na araw o anumang araw. Ang sabi diyan, gumawa ka. No, 6 na araw gagawa ka. Ayan, kung unang araw pa lang mga kapatid, nangilin ka na kaagad, mali po. Kasi ang sabi diyan, alalahanin ang araw ng Sabat. 6 na araw gagawa ka, ngunit sabi diyan, gagawin mo ang lahat ng iyong gawain. Pakituloy, Brother Adrian, ang Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki. Ayon. Sa ikapitong araw, yun po ang Sabat, doon po mangingilin. Kaya mga kapatid, ang pangingilin naman ang sinasabi sa banal na kasulatan, 24 hours mula sa paglubog hanggang sa paglubog. Kaya kung halimbawa, unang araw, hindi naman talaga sila nangilin, kundi sumamba lang. Pagkatapos sumamba, umuwi na, hindi na nangilin. Kasi ang nangilin po mga kapatid, buong araw gagawin mo talagang banal. Pero yung halimbawa, 2 hours ka lang makikinig, sasamba, tas uuwi ka na, hindi mo rin ipinangilin or iginalang ang araw ng yung first week. So ganon mga kapatid, di po ba? Wala rin. Pero okay lang yon dahil di naman sinabi ng Panginoon na mangilin ka ng first week. Ang sabi niyan, unang araw, 6 na araw gagawa. Huwag kang yung iba nangilin, unang araw pa lang nangilin na po agad mali mga kapatid sa Bible. At yung iba po na talagang totoong nag-aaral ng Biblia at nabasa nila to, kaya mahalaga po ang sabi, magbasa kayo ng Bible. Yung iba po na talagang nag-aaral ng Biblia, nagtutuklas, sabi nila, napakaliwanag naman pala ang sabi ng Bible. Di mo na kailangan ng, ito pong 10 utos, itong Exodus mga kapatid, hindi po ito prophecy na kinakailangan mayroon pang paliwanag, may interpretation. Maliwanag po. Literal po yan mga kapatid, no? Kaya pag sinabing 6 na araw gagawa ka, huwag ka magpahinga, gumawa ka. Ikapitong araw doon ka gagawa mga kapatid. Ayan, huwag kang gagawa anumang bagay. Kaya po, yung iba mga kapatid, halimbawa, nasanay sila na pag-araw ng linggo, sumasamba 2 oras lang. Pag nahikayat sila, naging Seventh-day Adventist, magkakaroon ng adjustment dahil hindi sila sanay ng gano'n, na maghapon ka, 24 hours kang sasamba sa Panginoon. Nandoon ka sa bahay-sambahan, samba, aawit, makikinig ng salita ng Diyos, or magpa-participate ka, magsasalita ka, magbabasa ka, or kaya ay nangangaral ka, o kaya nagpapagaling ka. Kasi gano'n ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa araw ng Sabat, pumunta sa sinagoga, sumamba, at nagpagaling ng mga may sakit sa araw ng Sabat. Ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus mga kapatid. So ang ating sinusundan, ang Panginoong Hesus, hindi yung mga Pariseo na sila po ay araw din ng Sabat pero mali ang paraan. Mga kapatid, hanggang ngayon ang mga Pariseo po, ang mga Israelita, mali din po ang kanilang paraan ng araw ng Sabat. Wala sa Bible. Yung araw lang po, ikapitong araw, tama sila. Pero pagdating po sa paraan ng pangilin, hindi nila sinusunod ang paraan ng ating Panginoong Hesus. Ang sinusunod po nila yung makalumang paraan ng mga Pariseo na wala sa banal na kasulatan. Okay, so yan po, binanggit dyan, hindi ka pwedeng gumawa, ang iyong alipin, hindi rin, ibig sabihin, ang iyong mga hayop, hindi rin pwede, ang iyong taga-ibang bayan, hindi rin pwedeng gumawa sa araw ng Sabat. Hindi pwede yung mga kapatid, ibig sabihin, halimbawa, ikaw, araw ng Sabat, nangilin ka nga, pero yung katulong mo, pinagawa mo. Yung mga Israelita, hanggang ngayon, pag pumunta kayo sa Israel, mga kapatid, yung katulong nila gumagawa pag araw ng Sabat. So hindi nila sinusunod ang tamang nakapaliwanag sa Bible. Pero ikapitong araw po sila, mga kapatid. Taga-ibang bayan, kung meron kang bisita, taga-ibang lugar, hindi rin pwede. Ibig sabihin, ang Sabat, hindi po sa Israelita lang, kundi para sa lahat ng tao. Kasi yung taga-ibang bayan, di naman Israelita po yan pero ang sabi, hindi rin pwede, nasa loob ng iyong pintuang daan. Pati mga hayop, baka, ibig sabihin, ang mga tao noon, kung magsasaka sila, ginagamit yung baka, yung hayop, pag-araro, tigil din po yan pag-araw ng Sabat. Kung hindi naman tayo mga kapatid na
magsasaka, hindi naman tayo nag-aararo. Pero meron tayong kotse na binibiyahe, taxi o kaya jeep o kaya may-ari tayo ng bus. Pagdating ng Sabado, tumatakbo rin. Hindi pwede. Tigil lahat yun, mga kapatid. Pag-araw ng Sabat. Kaya hindi sila pwedeng pumunta sa malayo kasi walang sasakyan. Kinakailangan sasamba ka sa malapit lang. Kaya may mga sinagoga para pwede kang sumamba sa malapit. Hindi na kailangan pumunta ka ng, halimbawa, Nazareth ka, 3 araw ang biyahe papunta sa Jerusalem, pagdating mo doon, hindi na Sabat. So merong mga sinagoga na kung saan malapit lang ang pagsamba. So yan po. Anong dahilan? Bakit pinangili ng inutos ng Diyos ang araw ng Sabat? Ito po yung verse 11, napakahalaga mga kapatid. Ang sabi diyan, 6 na araw ginawa ng Diyos, sapagkat 6 na araw ginawa ng Diyos ang langit at lupa at ang dagat, ang lahat ng naroon at nagpahinga. Ang kauna-unahan pong nagpahinga or Sabbath keeper, mga kapatid, kung ang tawag ay Sabadista, kauna-unahang Sabadista, walang iba kundi ang Panginoon, mga kapatid. Nagpahinga din po siya sa araw na 7 na kanyang inutos upang bigyan ng halimbawa ang tao na magpahinga din. Wala po tayong mababasa na nagpahinga po ang Panginoon ng unang araw. Sa halip, unang araw, nag-start po siya ng trabaho. Ayan. Sa ngayon kasi, ang start ng trabaho, mga kapatid, ay Monday. Akala tuloy ng iba, ang start ng trabaho, Monday. Yan po ay sa gobyerno, mga kapatid. Pero sa Bible, ang start po ng trabaho ay Linggo hanggang Biyernes, mga kapatid. Sa Jerusalem, sa Israel, pag pumunta tayo doon, mga kapatid, ang start po nila doon ng trabaho ay Linggo, hindi Lunes. Pag Biyernes, yan, paghahanda po yan. Pagdating ng Sabado, kahit na Katolik ka, kahit na Baptist, Methodist, Sabado po ang pangingilin doon sa Israel dahil bawal po doon mangilin ng ibang araw. Ngayon, yung mga karamihan po sa Protestante, hindi naman mahalaga sa kalang araw, kahit nanong araw, kahit Sabado, Linggo, or Biyernes, basta't makapangilin, kahit anong araw, may mga samahan po ng pananampalatayang Protestante ngayon, mga kapatid, mga born again, na kahit anong araw lang, hindi na mahalaga sa kanila kung Sabado ba yan o Linggo ba yan. Kaya sa Israel, kung Sabado, di Sabado sila. Pag sa ibang bansa, kung Linggo, di Linggo sila. Ganun, mga kapatid. Kasi hindi po nila binabatay sa kung ano ang sinabi ng Biblia, kung ano lang po ang araw na sang-ayon lang po sa isip ng tao. Pero hindi po ganun, mga kapatid. Sapagkat ang Sabat, ang sabi diyan, pinagpala ng Panginoon at pinakabanal at araw ng kapahingahan na bilang pagkilala po yan na ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngayon, paano tayo makatiyak na paglipas ng matagal na panahon, yung Sabat noon, ang Sabat ngayon ay pareho lang? Pakibasa, Brother Adrian, ang nakalagay po dito sa report ng US News and World Report, November 4, 1999. Ayon po dito sa US News and World Report, November 4, 1996, nilalang ba ng Diyos ang sangkatauhan sa kanyang wangis, gaya ng sinasabi ng Biblia, o lumitaw ang mga tao mula sa mga hayop, gaya ng isinatsorya ni Darwin halos 150 years nang nakalipas? Ayan, tuloy lang. Ayon kay Pope John Paul II, ang ebolusyon ay malamang siyang mas mabuting paliwanag. Ayan, nakakatakot, mga kapatid, kasi si Pope John Paul II, leader po ng Christianity na supposed to be, pagka ang pangalan ay Christianity, ang batayan ng paniwala, Biblia. Pero ang sabi po sa news, mga kapatid, Bible ba o evolution? Pinili po niya ang evolution sa halip na Bible. So nakakatakot kung hindi pa tayo aalis dyan sa pananampalatayang yan, nakakatakot po, mga kapatid, dahil maliwanag na nawala na po sa Bible. Evolution ang mas malamang na siyang mabuting paliwanag. Sa halip na ang Bible o sinulat ni Moses ang paliwanag, nating tanggapin na yung Genesis na tayo ay galing sa Diyos, ang mas pipiliin pa po nila, mga kapatid,
ay yung evolusyon na galing kay Charles Darwin. Pero alam niyo ba ang history, mga kapatid? Bago namatay si Charles Darwin, naniwala siya sa Diyos. Ibig sabihin, naniwala siya ng kanyang libro na sinulat, hindi totoo. Kaya lang, patuloy pa rin na pinag-aaralan sa mga paaralan ngayon ang evolution. Hindi na dapat iaral. Sa halip na Bible ang gamitin sa mga paaralan, mga kapatid, evolution po ang itinuturo. Dapat po baliktad. Alisin niyo ang aral ng evolution ni Charles Darwin at ituro po ang banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya lang wala tayong magawa kasi nga sangayon sa Apokalipsis, mayroong tamang iglesia na puti, sangayon sa Biblia ang aral, mayroon namang maling iglesia ng aral po ay kabaliktaran. Ano pa ang sabi, Brother Adrian? Sa time, November 1996 pala yan. Ang nasabi ko kanina, 94, sorry. 99 ang nasabi ko, 96 pala. Okay, pakituloy ang basa. Time, November 4, 1996. Ang pahayag ay malamang hindi maka-impluwensya sa mga paaralang Katoliko kung saan ang evolusyon ay dati nang itinuturo mula noong mga 1950. Ayun, ibig sabihin, walang problema na sasabihin niyang evolusyon kasi matagal na po tinuturo talaga ang evolusyon sa mga paaralan. Ayun, so walang problema. So ano pa sabi? Okay? Tunay na ang pagbabasa ng buong Biblia ng literal ay hindi naging isang nangingibabaw na kasanayan sa mga Katoliko sa halos lahat ng ika-20 siglo. Ayun. So ang interpretation po nila ng Bible hindi literal. Pag sinabi kasing literal, mga kapatid, ay di ikapitong araw talagang Sabat talaga ang dapat na ating sundin. Itinuturo nila ngayon na yung Bible hindi literal yan, kaya hindi tunay na ikapitong araw. So mayroong maling interpretation na yun na nga po, mga kapatid, no? Kung ang pinagbabatayan natin yung sinabi ng Biblia, Biblia lang. Pero kung pinagbabatayan natin yung sinabi ng leader, huwag po tayong makinig. Dahil maliwanag po, mga kapatid, sa pag-aaral natin ng karaan ng propeta, ng tunay na propeta, kung talagang galing sa Diyos, kahit na natupad ang kanyang, ang propeta dapat natutupad ang kanyang hula. Pero kahit natupad ang hula niya, pero inakay ka na labagin ang utos ng Diyos, maling paraan ng pagsamba na, ay huwag kang sumunod doon. Mga kapatid, yun ang sabi. At ito na nga po, mga kapatid, nagsasalita po ang mga leader ng mga salungat sa banal na kasulatan. Ang sabi diyan, hindi natin dapat pakahulugang literal. Yun po yung mga maling aral, mga kapatid. Kasi literal po ang Genesis, mga kapatid. So anong susundan natin? Yung Genesis o yung paliwanag ng mga leader? Diba, mga kapatid? Kaya hindi po yun ang dapat nating... Alin po ba ang mataas? Ang Diyos o ang leader? Ang Bible o ang leader, mga kapatid? So ibig sabihin, mga kapatid, dapat manatili tayo na Bible ang ating sinusunod. Ito naman sa kasunod, mga kapatid, pakituloy ng basa, Brother Adin. Sa kanyang mensahe sa isang pagpupulong ng Akademya Pontifica ng mga agham na kumuha bilang paksa nito sa kung anong pinagmulan ng buhay, ang pahayag ni John Paul ay nagpapakilala sa pagtanggap ng iglesia sa evolusyon. Ayun, so ganun din po ang ibig sabihin, ano? Pero ano po ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Ano ang pabalita na dapat dalhin sa huling panahon? Sino kapatid ni Brother Adin? Wala na ba? Si Brother Kevin nandito, Pastor. Brother Kevin, pakibasa nga. Ano ang sabi sa Apocalypse 14, 6, and 7? Hindi ko lang po sigurado. Ano, wala yata si Kevin. Kung Si Queenie Bell, si Jackie. Parang nakapasok si Jackie. Jackie, ikaw na ba yan? Sister Jacqueline ba? Pwede kang magbasa daw, sabi ni Pastor. English po yung meron, okay lang. Hindi, nandito sa screen. Ay, meron ba? Ay, sorry po. Sa screen ka Punta ka sa tumingin. unahan. At saka pag nagbasa, pwedeng paki-open ang video, mga kapatid. Ano, Pastor? Nasa ano po sila? Nasa Benguet po sila, Pastor. Baka, Sige, ano po yung ano. pakibasa. Okay po.
At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan. Okay, tuloy lang. Tuloy lang, Sister Itong Jacqueline. ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ayan, tuloy lang. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Ayan. Okay, At tuloy. magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ayan. So sa panahon po mga kapatid na inaral ang mga evolution, na ibig sabihin pagka inaral ng evolution, ibig sabihin hindi ka dapat sumamba sa Diyos, hindi ka galing sa Diyos, galing ka sa maliit na species sa aral sa aral ni ano pangalan, Charles Darwin, na kung saan ang tao ay galing sa hayop. Pero dito mga kapatid, ang dapat natin sambahin, ang sabi dito, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at ng bukal ng tubig. Na kung saan ang palatandaan ng pagsamba sa Diyos na gumawa ng langit at lupa ay walang iba kundi ang kanyang ang Sabat na ikapitong araw na kapahingahan. Ano po ang sabi mga kapatid tungkol sa araw ng Sabat? Ezekiel 20 verse 20. Pakibasa, Brother Adin. Yan, sabi po dito, Pastor. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ayun, ibig sabihin, ang Sabat ay tanda na kilala natin ng Diyos at kilala din natin ang Panginoon. So kapag hindi na tayo nangili ng araw ng Sabat, hindi natin kilala ang Diyos, pag dumating ngayon ang maling aral, ang evolution, na ang tao ay hindi nilikha ng Diyos, tatanggapin po ng tao yan mga kapatid. Pero kung tayo ay nangingili ng araw ng Sabat, bilang pagkilala sa Diyos na gumawa ng langit at lupa bilang creator, tayo po ay hindi madadala ng maling aral po ng Babylonia, mga kapatid. Kaya ang sabi po sa Apocalypse 17 verse 5, ang Babylonia o ang maling iglesia ay sinasabi dito, ang kanyang noo ay nakasulat isang pangalan, Hiwaga, Babylonia, ina ng mga patutot at kasuklam-suklam. Ayan, ano ang sabi dito sa faith of millions? Pananampalataya ng karamihan. Ang panampalataya po ba ng karamihan ay sang-ayon sa Biblia o sang-ayon sa mga aral ng Babylonia or ng paganismo? Pakibasa, Brother Adrian, ang page 421 hanggang 22 ng Faith of Millions. Okay, dito po sa The Faith of Millions, Reverend John O'Brien, page 421-422. Ngunit yamang ang Sabado, hindi Linggo ay tiyakang binanggit sa Biblia. Hindi ba ito kapansin-pansin na ang mga hindi Katoliko na nagpapanggap na tuwirang hango ang kanilang relihiyon sa Biblia at hindi sa Iglesia ay ipinagdiriwang? Sandali lang po, bakit tayo magpatuloy? Ito po, Reverend O'Brien, ibig sabihin Catholic Father. Ang sabi niya sa kanyang sulat sa aklat ng Faith of Millions, Sabado at hindi Linggo ang binanggit ng Biblia. So kinikilala niya. Pari po yan mga kapatid ng Katoliko. At kina-challenge niya dito ang Protestante kung bakit nangingili ng Protestante ng Katolik. Dahil sabi ng Linggo na wala naman sa Bible yan. Sabi, hindi ba ito ay kapansin-pansin na ang mga Katoliko nagpapanggap na tuwirang hango sa kanilang reliyon sa Biblia ay hindi sa Iglesia ay ipinagdiriwang. So ano po ang sabi mga kapatid? Yung mga Katoliko nagpapanggap na hango sa Bible ang kanilang relihiyon. Pero ang pinagdiriwang ay ano po? Pakibasa po ng tuloy, Brother Adrian. Ang Linggo sa halip na Sabado. Oo, syempre ito ay salungat, ngunit ang pagbabago ay ginawa halos 15 siglo bago nasilang ang Protestantismo. Sila ay nagpatuloy sa pagtalima. Ayan. So alam po mga kapatid, alam
na Sabado talaga at ito binago lamang bago pa lumitaw ang Protestantismo. Ibig sabihin, nakagisna na ng Protestantismo ang linggo at hindi na sila nagpatuloy magbasa sa Biblia kung ano ba yan, linggo ba or Sabado, mga kapatid. Pero ang Katolik, alam po nila, nalalaman nila na wala yan. Alam nila kung alin ang unang araw, alin ang Sabado, alin ang nasa banal na kasulatan. Pero pakituloy, Brother Adrian. Sa kaugalian, kahit na ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Iglesia Katolika at hindi sa malinaw na talata sa Biblia, ang pagtalimang iyon ay nananatiling paalala ng inang Iglesia mula saan? Ayan, ibig sabihin, nakaugalian na lang yan. Pero malinaw na naintindihan na yan po ay hindi at hindi malinaw na talata sa Biblia. Ayan, ang pagtalimang iyon ay nanatiling paalala ng inang iglesia. Ayan, ang inang iglesia, ibig sabihin Mother Church, ibig sabihin yung Babylon, yung Christianity, mga kapatid. Ano pa ang sabi? Pakituloy, Brother Adrian. Ang mga sektang hindi Katoliko ay umiwalay tulad ng isang batang lalaking lumalayas mula sa kanyang ina. Subalit taglay pa rin sa kanyang bulsa ang isang larawan ng kanyang ina o isang pusod ng kanyang buhok. Ayun. Kaya ang tawag po ng mga Roman Catholic, mga kapatid, sa lahat ng Protestante, separated brethren, humiwalay. Pero nung humiwalay sila, taglay pa rin sa kanilang bulsa ang larawan. Ibig sabihin, taglay nila ang aral ng Katolisismo, mga kapatid, na Sunday keeping. Ibig sabihin, nasa Babylonia pa rin sila, hindi nakakaalis. Kaya ang panawagan ng banal na kasulatan, lumabas sa Babylonia, mga kapatid. So anong sabi dyan? Ang Kristong tunay kung makapangyarihan ang Sabat ay binanggit po Apokalipsis 14:6-7 bilang pagkilala sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Pero ang paganong pagsamba, Ezekiel 8:16, pagsamba po sa araw, yung nabasa natin kanina. Mismong sa templo ng Jerusalem, sa panahon ni Ezekiel, sumasamba po sila sa sun god, sa araw na pagsamba. Pero dapat, mga kapatid, ang ating piliin walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Huwag po tayo magpadala sa mga pandaraya ng kaaway at hindi lang po yung mga tungkol sa kapahingahan. Isa pa sa mga dinadala na maling aral ng Babylonia ay yung tungkol po sa kamatayan, mga kapatid. Ano ba ang sabi ng Biblia sa kamatayan? Ang sabi ng paganismo, nung hindi pa sila nahikayat sa Kristiyanismo, ang tao ay merong elementong hindi namamatay, na pag namatay ka, katawan lang, yung kaluluwa hindi namamatay. Pero yun po ay aral ng Babylonia, mga kapatid, or ng paganismo na nakapasok po sa iglesia. Pero ang sabi ng Biblia, Ezekiel 18:14, Ezekiel 8:14, mali po 8:18 po yan. Pakibasa, Brother Adin, anong sabi sa Ezekiel 18:14? Nang magkagayoy, dinala niya ako sa pintuan ng pintuang daan ng bahay ng Panginoon na nasa dakong hilagaan. At narito, doon nangaupo ang mga babae na iniiyakan si Tammuz. Ayan, okay. So, itama ko lang po, 18, ayun, 18:14, iniiyakan si Tammuz. Si Tammuz po ay Diyos ang araw. Ayan, sabi niya na magkakay dinala niya ako sa pintuan ng bahay ng Panginoon. Ibig sabihin si Ezekiel, nagkaroon siya ng pangitain, mga kapatid. At nandoon siya, dinala sa bahay ng Panginoon. Nakita niyo noon, mga babae, iniiyakan si Tammuz. Ibig sabihin, yung Diyos ang araw ng mga pagano, mga kapatid. Ayan, mismong sa loob nakapasok. Pakibasa naman ang sabi sa Watchman, April 1940, Sister Jacqueline. Ang paganong doktrina ng pagkawalang kamatayan ng kaluluwa ng tao ay umusad papasok sa likurang pinto ng iglesia sa mga sinaunang siglo. Ayon.
So sinabi ng writer po nito ng kasaysayan na Pamagatay Watchman, nakapasok po yung maling aral ng paganismo sa iglesia noong 1st century, unang siglo. Ayan, ano pa? Ayan, kaya naniniwala po sila na maliban sa sinabi ng Biblia, Diyos lang ang hindi namamatay, naniwala din sila na ang pagano po kasi mga kapatid, talagang naniniwala yung kanilang mga ninuno. Hindi namamatay ang kaluluwa kay mayroong pagsamba sa yung mga China, pagsamba sa ancestor worship. Ganun po yon mga kapatid. So paano nakapasok sa Christianity? Sila po ay naniniwala na yung mga santo ay nandoon na sa langit, hindi namatay ang kanilang kaluluwa. Kaya pagka ikay manalangin, pwede mo silang tawagin. Sa halip na ang Panginoong Hesus lang ang tagapamagitan, naniniwala sila na ang patay ay mayroong hindi namamatay. Na pag masama na sa impyerno, pag mabuti na sa langit. In which maling aral po yan na pag-aralan po natin sa nakaraan. Ano ang sabi sa nakaraang pag-aral natin? Ezekiel 9 verse 6, pakibasa, si Brother Kevin hindi na nakabalik. Brother Adrian, pakibasa ang Ecclesiastes 9 verse 5. Okay, dito po sa Ecclesiastes 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mabuhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ayun, so maliwanag po na sinabi ng Biblia, yan po ang aral ng tunay na iglesia. Pero ang aral po ng Babylonia, ang aral ng hindi tunay na iglesia, ay pag namatay ka, may alam ka pa. No, may alam ka pa. Yung kaluluwa mo, nalalaman mo kung ano ginagawa ng iyong mahal sa buhay, dinadalaw mo, at ang mga espiritista, mga kapatid, yan po ang nagdala ng mga maling aral. Ibig sabihin, pwedeng makausap ang mga espiritu ng mga namatay na. In which, hindi na po pwede mga kapatid. Dahil pag namatay, wala nang alam. Hindi na pwedeng kausapin. So, Kristong aking tagapagbigay ng buhay, pagkabuhay na maguli, ang sabi sa Apocalypse 1 verse 18, at ang kawalang kamatayan, yan po ay aral ng paganismo mga kapatid. Yan. So ano ang sabi sa Apocalypse 18 verse 4? Basa, Brother Adrian. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salo. Ayun. So ang tinutukoy dito ay ang Babylonia. Lumabas po tayo sa Babylonia mga kapatid. Ibig sabihin lumabas tayo sa maling aral. Hindi sinabi ng Biblia na i-reform or baguhin ng Babylonia or ibigay sa kanya ang tamang aral para siya pa rin ang tamang iglesia, babaguhin lang ang kaniyang iglesia ang aral na mali, yung tatanggapin niya ang mali aral. Hindi po. Pinalalabas na po ng Panginoon mga kapatid sa tamang iglesia. Pinapaalis na po tayo sa Babylonia. Kung tayo po mga kapatid ay nagising, sabi natin, hindi na ako lalabas, hindi na ako aalis dahil dito na ako nagising. Kung nagising po tayong nasusunog, hindi po ba tayo aalis? Nagising tayo na hindi natin alam na mali. Ngayon natuklasan natin ang tama na ang Babylonia ay nahulog na. Mali na po ito. Kinakailangan umalis na tayo dito mga kapatid. Iwanan na natin ang mga maling aral at tanggapin natin ang tamang aral na binabanggit ng banal na kasulatan. So maliwanag po mga kapatid ang pabalita ng tatlong anghel, ang pabalita ng tunay na iglesia sa huling panahon sa Aklat ng Apokalipsis na dadalin po ang aral mga kapatid na ang Babylonia ay nahulog o ang Kristyanismo sa kabuuan or Mother Church ng Christianity ay nahulog na, naguho. Babylon is fallen. Dahil po sa mga maling aral na wala na sa Biblia, mga paganismo, at ang pabalita po ay lumabas na po tayo doon. Umalis na tayo, pumunta na tayo sa tamang iglesia. Yan ang panawagan ng Panginoon. Kaya ang ating panawagan sa ating mga kapatid na kasama natin dito sa meeting, kung inyo pong tinatanggap ang panawagan ng Panginoon, na kayo ay lumabas sa Babylonia at inyong panghawakan ang tamang
aral na sa banal na kasulatan, maaari nyo pong itaas ang inyong kamay at tayo magkaroon po ng special na panalangin. Yun namang mga kapatid natin, mga kaibigan na nandyan po sa FB, nalaman nyo po na tayo ay pinalalabas ng Panginoon sa Babylonia sa maling aral at tayo ay pumunta sa tunay na iglesia ng Panginoon na ang pabalita ay sangayon sa banal na kasulatan. Maaari nyo po mga kapatid itaas ang inyong kamay at tayo ay magkaroon ng special na panalangin. Tayo po ay yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, sa pagkatapos po ng aming mga pag-aaral, aming natuklasan sa banal na kasulatan, na ang tunay na iglesia sa huling panahon, dadalin po ang aral na nasa banal na kasulatan katulad po ng aral na ang Babylonia ay nahulog at kinakailangan kami ay lumabas doon. Narito po ang mga kapatid namin, mga kaibigan, pagkatapos na malaman ang katotohanan, ay nakataas ang kanilang kamay, sila po ay tumutugon, Panginoon, sa inyong mga panawagan na sila ay lumabas sa Babylonia, lumabas sa maling aral, lumabas sa maling iglesia at pumunta sa tamang iglesia, tanggapin po ang tamang aral ng Panginoon na nakalagay sa banal na kasulatan upang mailagay po sa tama ang kanilang pananampalataya. Panginoon, marami po ang mga kapatid at mga kaibigan namin na sila po ay very sincere but very wrong. Maaring sila ay nagtatapat na tapat sa Panginoon pero maling-mali dahil wala sa banal na kasulatan. Nais nila ngayon na umalis sa mali, umalis sa Babylonia at lumagay po sila sa tama. Kaya narito, Panginoon, inyong nakikita ang kanilang mga kamay na kataas. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At yung iba po na hindi pa nakapagpasya, hindi pa naintindihan, hindi naunawaan, patuloy din sila, Panginoon, na tulungan ang kanilang pagnanasa na patuloy pang mag-aral ng Biblia, ng banal na kasulatan upang matuklasan po ang mga pabalita sa huling kapanahunan na inyong ipinadadala sa lahat ng tao sa pamagitan po ng Iglesia ng Panginoon sa huling kapanahunan na magdadala ng pabalita ng tatlong anghel. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, pagpalain ang aming mga kaibigan, mga kapatid na nag-aaral ng banal na kasulatan at lahat ito ay aming pong dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, thank you very much. At bago tayo dumako sa ating question and answer, pakinggan muna natin mga kapatid ang ating closing song, ang ating appeal song. Sa gabing ito mga kapatid, ang pamagat po ay Never Give Up. There were days I know when you get so deep.
Okay, thank you very much po sa awit na pinagkaloob sa atin. Ngayon mga kapatid, dadako po tayo sa question kung meron po kayo mga katanungan. Meron, Pastor. Yun, sige. Tanong ko lang po, noong panahon po ng mga reformador, kagaya po ni Martin Luther na isang Sunday keeper, meron po bang ilan sa kanila na naging Sabbath keeper po? Ang panahon ni Martin Luther, bali ang liwanag kasi unti-unting lumitaw. Una, lumitaw ang Biblia dapat maging batayan. Tapos kay Martin Luther naman yung biyaya. And then yung Sabat ay hindi pa masyadong naunawaan sa kanila. Ang sumunod na nalaman ang sumunod na katotohanang natuklasan noon pagkatapos si Martin Luther, yung baptism naman, yung dinala ng Anabaptist o yung mga Baptist ngayon, na dapat ang isang tao na nabinyagan ng bata pa ay mabinyagan siyang muli ng tamang paraan ng binyag, yung immersion. So unti-unti po ang liwanag. So ang Sabat naman, lumitaw po yan mga kapatid sa kabuuan. Although hindi po nawala ang pangingilin niyan kasi ang mga Israel patuloy naman ang ilin ng Sabat. At yung iba pong mga, nung diniklarang Sunday law noon sa Europe, yung ibang mga nasa Italy, nasa France, nagpunta sa bundok na patuloy ng ilin ng Sabat. Hanggang sa nung nag-Reformation, naglabasan sila, mga kapatid, itong ang Sabat, bago nakarating ito sa Seventh-day Adventist, ay may mga Baptist na naunang nakapag-aral nito, yung tinatawag na Seventh-day Baptist. Tapos kaya naman ito nakarating sa mga Adventist dahil sa panahon po ni Miller na second coming ang kanyang itinuro at saka yung sanctuary dito sa lupa in which itinuwid po yun nila Ellen White, sanctuary sa langit. Nung panahong yon mga kapatid, doon naman lumitaw ang Sabat sapagkat nahikayat po sa isa sa mga Millerite na nahikayat sa Heavenly Sanctuary kasi kay William Miller ay earthly sanctuary 1844, hindi naman dumating ang Panginoon 1844 dito sa lupa kundi pumasok sa kabanal-banalang dako sa sanctuaryo sa langit o yung sanctuary doctrine o tinatawag na investigative judgment. Nung inaral po yun mga kapatid sa lahat ng mga Millerite, isa sa mga Millerite, si Russell Oaks Preston ay isa siyang Seventh-day Baptist. So inintroduce niya ngayon kaya napasok sa Seventh-day Adventism. Nauna po ang aral nila, first day sila. Pero nung inaral nila ay heavenly sanctuary, naidagdag yung aral na Seventh-day Sabbath sa panahon ding yon mga kapatid. Yung heavenly sanctuary or judgment, hindi nagtagal, natuklasan yung Sabbath. Kaya dalawa ang dinadalang aral ngayon ng tinatawag na New Flock, no, na nangyari ay naging Seventh-day Adventist ang pangalan sa bandang huli. Heavenly Sanctuary and then Sabbath Doctrine. Kaya po ang aklat na nila noon ang tawag ay Advent Review and Sabbath Herald. So yung naniwala sila ng second coming ng Panginoon hindi pa noong 1844 kundi dadating pa dahil sa sanctuaryo sa langit pumunta noong 1844. And then Sabbath Herald. Ngayon, ang tawag na lang Review and Herald. Pero ang original na pangalan noon, Advent Review and Sabbath Herald kasi dalawa ang pinaka number 1 aral na dala po nila noon. Heavenly Sanctuary, inaral nila doon sa earthly sanctuary na mga pinangaralan ni William Miller, and then yung Sabbath. Mga kapatid, dinadala nila na aral ng Sabbath. At nadagdag pa po yung sa kalusugan. Noon, hindi pa nila alam yan. Pagka sila naninigarilyo, umiinom, kahit Sabado, pero nung nadagdag yon, hanggang sa patuloy po na pag-aaral ng Biblia, every Sabbath, nag-aaral po sila, mga kapatid, ng Bible, mga kapatid, na kung saan, every Sabbath, meron tayong Bible study sa mga church. And then, ang ginawa, every 5 years na, ang General Conference naman nagmi-meet, mga kapatid, sa buong mundo.
So sa panahon nila Martin Luther, hindi pa nila masyado, although may mga nangangaral noon, nakakaunting mga Seventh-day Baptist, mga kapatid, di pa nila masyadong naintindihan yan. Ang naging malakas lang ang pangaral ng araw ng Sabat nung Seventh-day Adventist na po ang nagdadala ng Sabbath message. So sa ngayon, umabot na ng 22 million Sabbath keeper ng Seventh-day Adventist. And then yung Israel, dati 5 million po sila. Ngayon ay 9 million na po ang mga Israelita Sabbath keeper din. And then meron pa rin mga Seventh-day Baptist sa ngayon. Dito wala lang eh. Wala tayong nakita. Pero sa Mindanao, magkalapit lang. Itong simbahan ng Adventist, simbahan ng Seventh-day Baptist, magkatapat lang kasi parehong Sabado. May mga lugar po na mayroong Seventh-day Baptist. At saka Worldwide Church of God, Sabado din ang pangilin. At may mga ilan po na Jerusalem Church. Diyan po hindi po sila Israelita mga kapatid. Sila ay Christian. Nandyan po sa Bagong Silang, Sabado po. Bagong Silang, Phase 5, meron po diyang Sabado pangilin. Jerusalem Church ang tawag. Maraming mga ilan-ilan din nangangaral pero ng Sabado, pero ang marami ang membership ng Sabbath Keeper, Seventh-day Adventist. Okay, Brother Adrian. Thank you po, Pastor. Thank you po. Thank you po. Okay, thank you. So meron pang tanong. Brother Kevin, mula sa Tuba Benguet, meron ka bang tanong? Ang layo-layo ng pinanggalingan. Ano? May tanong ka ba, Brother Kevin? Si Sister Jacqueline, saan ka galing, Sister Jacqueline? Same din po, Pastor. Sa Tuba ka rin? Opo, pero currently Ilang po oras nasa lang sa Baguio dyan? 30 minutes o 15 minutes? Ngayon po, nasa Baguio po ako nag-aaral. Ay, nasa Baguio ka mismo. Pero pagka nasa Tuba, ilang minutes lang? 15 minutes lang. Ang po? Ilang Papuntang minutes? Baguio? Papuntang Tuba, from Tuba to Baguio. Kuya Kevin, hindi ko Lapit po lang? sure. Siguro, kung mula po dun sa amin, baka nasa 30, depende po kung anong transportation. Siguro po kung motor, baka 30 minutes lang. Pero kapag sasakyan po, baka nasa 1 hour, ganun po siguro. Yun. Kasi matraffic, ano? Medyo Okay, malayo din, so Pastor. malapit lang kayo. Sa Baguio. Pastor, nasa 30 minutes, ganun lang. Okay, malapit lang, ano? Okay, kung may tanong pa ba si Brother Adin, baka may tanong. Wala naman na po, Pastor. Okay, so kung ganon, tayo ay magkaroon ng closing prayer and then thank you po sa inyong lahat. Mga kapatid, hilingin muna natin si Brother Adrian sa closing prayer. Okay po, mga kapatid, tayo po ay mag-pray. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa inyo, Panginoon, sa ipinagkaloob niyo po na karunungan sa bawat isa, lalo tigit sa aming pong buting pastor na siyang nangunguna sa aming Panginoon sa aming pag-aaral sa gabi-gabing ito. Gabayan niyo po kami amang banal sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay at nawa, Panginoon, ang mga katotohanan na aming tinanggap ay magsilbi rin pong, Panginoon, na pagpapala sa bawat isa. At nawa ito ay maibahagi din po namin sa aming mga pamilya at mga kaibigan. Patuloy namang pagpalain ang aming programa, Panginoon, at patuloy din po kayong pagkalooban ng kalakasan upang sa aming pamumuhay amang banal ay maging pagpapala po kami sa aming pong mga kalagayan. Dalangin po namin ang kapayapaan sa lahat ng dako at amin pong inihiling din ang patuloy na pakikisama sa amin ng iyong banal na Espiritu, Ama, sa lahat ng oras. Patawarin kami kung saan man po kami nagkulang at nagkasala sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you very much. At pinaka-announcement natin, mga kapatid, ang atin pong Bible study ay mapapanood din natin sa FB, Ruben de la Paz, YouTube, Ruben de la Paz, and then mapapanood din po natin sa Quezon City 7, sa page po ng Quezon City 7 at saka ng Hope for the Time of the End, at saka po mapapanood din po natin sa page ng yung bago pong page na binuksan natin. Ang tawag po doon ay
the truth will make you free. So yun po ang mga lugar na kung saan natin mapapanood po ang ating live, mga kapatid. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. So, good night po sa inyo lahat. Salamat Good po. night.